Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida, dito sa naging pahayag po ni Undersecretary Claire Castro po, ng Presidential Communications Office. Okay? Ito po ay patungkol ho sa mga surveys kung saan po ay kulelat po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Tatlong magkakasunod po na surveys, mga kabida, mula sa SWS, Pulse Asia, at saka ito hong Publicos Asia, mga kabida. Isa lang po yung common denominator po dito, lagpak po yung ratings po, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, okay, against the Vice President Sara Duterte. And nag-react ito hong si Undersecretary Claire Castro, Ang sabi po niya dito, hindi mo pwedeng pagkukumparahin yung survey ratings ng presidente sa vice-presidente. Bakit natin ikukumpara yung Pangulo nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon? Ang hirap namang ipagkumpara yun. Okay? Ito po ay sabi ni Undersecretary Claire Castro po, July 11, 2026, mga kabida. At publish po ito, mga kabida, ng Batas PH. Alright? Now, dito ko sa sinabi po niya na hindi ho pwedeng ikukumpara yung survey ratings mo, mga kabida, ni Pangulong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Okay? Hindi po ako sang-ayon po doon, Kasi unang-una po, ang sinurvey po, mga kabida, unang-una, yung trust ratings. At yung trust ratings po, sinurvey po, mga kabida, ng mga survey firms, yung kay Pangulong Marcos at kay Vice President Sara Duterte, Bakit hindi ho pwede nating ipagkumpara yun? Silang dalawa yung sinurvey, Okay? Sa mga kababayan po natin. At sa kasamang palad lang po, bagsak ito hong si Pangulong Marcos. Umangat ito hong si Vice President Sara Duterte, O bakit sasabihin ho ni Undersecretary Claire Castro na hindi ho pwedeng ikukumpara yung survey ratings po ni VP Sara at saka ni PBBM, mga kabida. At saka, meron pa po siyang sinabi po dito, si Pangulong Marcos ay nagtatrabaho, samantalang ito hong si Vice President Sara Duterte nagbabakasyon. O ngayon, ang tanong ko po kay Undersecretary Claire Castro, kung nagtatrabaho po ang Pangulo, bakit kulelat yung kanyang survey results? Bakit po negative? Kung nagtatrabaho po ang Pangulo, mga kabida. Ito nga si VP Sara, sabi po ni Undersecretary Castro, nagbabakasyon lang. Bakit umangat? Tumaas yung kanyang survey ratings mo. Diba? So, dapat mag-isip-isip ito hong si Yusek Castro, mga kabida. Okay? Ito ay indikasyon na kahit po nagtrabaho po ang Pangulo, mga kabida, ay hindi po pinagkakatiwalaan pa rin ng mga mamamayang Pilipino. Yun po yung malinaw. Okay? Wag ho natin i-equate. Okay? Yung story po, yung totoo po, yung realidad po, Ito hong si Vice President Sara Duterte na sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro na nagbabakasyon lang, pinagkatiwalaan po ng tao. Yun yung nagustuhan po ng taong bayan, Kahit nagbabakasyon lang po, naniniwala pa rin ang taong bayan sa kanya. Di ba? Oh, nagets ninyo yung difference niya, mga kabida? Partida pa yun Hindi pa yun nagtatrabaho ang Vice Presidente, mga kabida? Pero mas umangat yung kanyang trust ratings, Kumpara po kay Pangulong Marcos na nagtatrabaho daw, sabi ho ni Yusek Claire Castro, mga kabida, pero kulelat pa rin yung kanyang ratings. Diba? How much more kung nagtatrabaho ito kung si Vice President Sara Duterte, mga kabida? Kung tutuusin, nagtatrabaho man talaga, mga kabida, di ba? Kung pagbabatayan mo natin yung argumento po ni Yusek Castro, partida yon, mga kabida, Binigyan po ni Vice President Sara Duterte ito kung si Pangulong Marcos ng partida. Okay? Nagbabakasyon doon ho sa Netherlands, back and forth, ito hong si Vice President Sara Duterte, okay? Sa tingin ho ni Undersecretary Claire Castro, hindi ho nagtatrabaho po ito hong si Vice President Sara Duterte, pero mataas yung kanyang ratings.
Okay? Pinagkakatiwalaan pa rin ng mga mamamayang Pilipino. Diba? Pero ito hong kanyang amo, si Pangulong Marcos, nagtatrabaho daw, okay, hindi ho natutulog, kasi yun yung ginawa po ng Pangulo eh. Nung pinag-aralan po niya ito hong budget eh, bago po niya pinirmahan po. Hindi daw siya natulog, mga kabida, ito hong si Pangulong Marcos. Pero, kulelat yung kanya hong ratings, mga kabida, So, ano po ang mensahe po dyan, mga kabida? Okay? Ang mensahe po dyan, mga kabida, kahit na po magtatrabaho po ang Pangulo, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan po ng taong bayan. Bakit? Kasi po, nakikita ho ng taong bayan yung kanyang quality po ng kanyang trabaho. Oo nga, nagtatrabaho ang Pangulo, masipag po ang Pangulo, Pero yung quality po ng kanyang trabaho po, hindi po na-appreciate po ng taong bayan, mga kabida. Plus, meron pa. Okay? Yung kanyang mga pronouncement, mga kabida, hindi ho tinutupad ng Pangulo. Diba? So, do you expect na ang taong bayan maniniwala ho kay Pangulong Marcos, mga kabida, Okay? Issue po ng korupsyon sa Pilipinas. Ipinangako po ng Pangulo na marami hong makukulong. Okay? Nasaan na po yun? Alright? Although wala hong binanggit po ang Pangulo, mga kabida, na mga pangalan, Yun kasi yung sabi po ni Undersecretary Castro na wala hong binanggit ang Pangulo na mga pangalan na makukulong. Pero, Diyos ko por santo, Undersecretary Castro, ilang buwan na po ang nakalipas. Ilan lang po yung nakulong. Pero yung mga malalaking isda, yung mga politiko, may nakulong ba? Wala hong nakulong. Kaya nga, naniningil na po yung taong bayan. Okay? Doon ho sa kanilang paniningil po, yun na po yung kanilang response. Kulelat ang Pangulo sa kanilang tiwala. Yun yung malinaw po. Okay? Kaya medyo naalibadbaran lang po ako doon ho sa kanyang statement na hindi ho pwedeng ikukumpara, mga kabida. Ito hong ratings ni Pangulong Marcos at saka ito hong ni Vice President Sara Duterte. Kasi nagtatrabaho ang Pangulo at ito hong si Vice President Sara Duterte nagbabakasyon lang, nagliwaliw lang po, mga kabida. Okay? Buti pa yung nagliwaliw, yung nagbakasyon po. At least, pinagkakatiwalaan po, mga kabida, ng mga Pilipino. Kaysa doon ho, nagtatrabaho, okay, hindi ho natutulog, nagpupuyat, mga kabida, pero kulelat sa tiwala po ng taong bayan, mga kabida, Alam niyo, mga kabida, kung anong pagkakaiba po ni Pangulong Marcos at saka ni Vice President Sara Duterte, yung sincerity po, makikita mo naman po, si Vice President Sara Duterte kapag andyan yan sa labas, sa field, talagang kinakamayan talaga yung mga tao po, Kumbaga, yung kanya hong sincerity po, na makadaupang palad po yung mga tao, makikita mo, mararamdaman mo talaga yun, kakabida. Pero itong si Pangulong Marcos, bihira lang pong lumabas mga kabida, po, Okay? Alam niyo, mga kabida, kung bakit po mataas po yung ratings po ng Vice Presidente, over the President, mga kabida. Dahil, nafe-feel kasi ng mga tao yung kanyang sincerity po, mga kabida. Diba? Every time na lumabas itong si Vice President Sara Duterte, andyan sa field, mafe-feel mo talaga yung kanyang interest, na makataupang palad po yung mga tao po, kahit na anong uri po ng kanilang lifestyle po, mga kabida, all walks of life, kinakamayan talaga ng Vice Presidente, o ikukumpara mo yung crowd po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Mas maingay po yung crowd po ng Vice Presidente at maingay po, mga kabida, kaysa dito ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright? Elitista kasi yung dating ho ni Pangulong Marcos Kumbaga, hindi ho swak sa masa po, mga kabida. At saka, kung nagtatrabaho po itong si Vice President Sara Duterte, ramdam po ng taong bayan yung focus po niya, mga kabida, sa kanyang trabaho. Alright? Doon pa lang sa response po, mga kabida, ng Office of the President at saka ng
Marcos administration, 'di ba? Mas nauna pa po ang Office of the President kahit na po limited lang po yung kanilang budget, pero mas nauna po sila doon ho sa area in terms of giving help. Panahon po ng kalamidad, sino po yung mas nauna po sa area po mga kabida, Yung mga nasalanta po ng bagyo, okay? Landslide. Sino po yung mas nauna po doon? 'Di ba? Ang Office of the Vice President. Tapos yung administrasyong Marcos po nagkakadara pa po mga kabida bago ho tumungo po doon sa area, di ba? So doon po na-appreciate po ng taong bayan yung katapatan po ng opisina po ni Vice Presidente Sara Duterte po, mga kabida. Kaya kahit na sinasabi po ni Claire Castro na nagbabakasyon lang, hindi po nagtatrabaho itong si VP Sara, pinagkakatiwalaan pa rin. Okay? Yun yung pagkakaiba po sa dalawa, mga kabida, po. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.